ba may recitation ngayon? Oo, nasa nga sa akin CDA, Critical Discourse Analysis, eh. Ngayon ba yun? Well, ang nasa naman sa akin, conversational interaction, the embodiment of human society. Oh, Ngayon ba yung receipt? Kala ko sa susunod pa. alatay, di ka nakapag-prepare. Ay, nako po, bonak ka talaga. Lagot ka. Hindi. Agsak. Nakasign pa naman sa akin ano. Ano ba yun? Interactional Social Linguistics by John Gompers, which circles on the impact of social norms, beliefs, and associations on groups' interaction and discourse. It analyzes the use of language in constructing meaning during a conversation, katulad nung nangyari kanina, and emphasizes context, understanding, and inference. The habitus perception is where our social worlds are shaped by habitus, which refers to the microsocietal factors, the cultural, economic, and political structures which are outside the factors influencing individuals and groups within a society. Wow, galing. Galing mo dun parte. Hindi ka nga prepared. You should prepared, guys. Hindi nga. Ano ba yung sa inyo? Well, akin naman, Critical Discourse Analysis. Ano naman yun, te? I'm glad you asked. Na-apply siya sa mga research, tsaka thesis, ganyan. Anong na-apply sa thesis? Okay, since yung CDA masyadong malawak, pwede siyang gawin pang framework ng conceptual, tsaka theoretical. Yung discourse kasi is historical, di ba? Meaning, ever since life existed. Ganyan. Fast forward, gumawa ng mga constitutions ng mga tao, critical discourse analysis addresses society and culture. Kumbaga, it's ingrained from the start. Oh, ganun pala yun. Ay. Haba. Although, parang ang haba ng inyo na. My God. Pero since nasa critical discourse analysis naman tayo, sabi nyo nga, CDA, dagdag ko na yung sa akin. Eto, nag-research na ako ngayon. Like, sabi dito, it is a method of studying how language shapes and reflects social realities din yan. And dagdagan pa yung ideologies, tapos power relations. Pero, ito, take note mo dyan. Baka mamaya, nanonood ka na ng YouTube dyan, ha? Ay, grabe ka, Ting. Eto, sabi, it can be applied to various types of text, including those produced and consumed, lalo na rampant yung mga ganito sa social media platform. O, di ba? Kasi, meron tayong context ng critical discourse analysis on social media. With social media, CDA can analyze how language tawag din, yung used to construct identity, tapos yung mga biases natin and ma-influensyahan ng public opinion, lalo na sa digital spaces. Ano bang unang-unang digital space? Siyempre, social media. Ang dami mo ring sinabi. Pero since ako naman na yung last, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang pag-uusap. Ha? Ganyan. No raw? Human discourse, especially interaction, is the center of all social institutions since it supports the macrostructures of the society. It is called the study of talk or the talk in interaction. This is designed to observe and understand the levels of social structure that is occurring in everyday conversational interaction, and it has order as conversations are organically structured phenomena. O, di ba? Pati pag-uusap natin, pinag-aaralan. Kahit nga pagsasalitan natin ngayon ng ideas or kahit yung mga banters natin kanina, part yon ng conversational analysis. Actually, ngayon nasabi mo, nga no, tayo lang. Baka wala talagang scheduled class today. Pangit talaga pag online, kasi online platforms na tayo nakakapag-interact. Oh my God, ano bang date na yon? What if 2012 pa rin pala? Pero di ba 2024 na? Bakit parang tayo lang ang tao din sa mundo? What? Event of the world na pala, Ting! Wait, if tayo na lang natitira sa mundo, Wala na civilization. Wala nang discourse. Ah!